I praise God for that. For using these people, these pastors, who told me for a long time. Hanggang ngayon, ay natuturo ko. I learned, and I am learning always sa kanilang mga preaching. Thank you, God. Thank you, praise you. No? So, hindi na tayo magtagal. Dahil, kung sa ato pa mga Bisaya, next na natin last paycheck. No? Amen! So, he will give us the finality of this activities of this conference. No? So, ibigay natin si Pastor Joey Reyes. Yes, sir. Preach on, sir. Yeah. Thank you. Maraming salamat po. Actually, ito po yung pangalawang bisita ko rito sa CDO. Pero hindi dito sa church na ito. It was, the last time I was here was many years ago. At meron kaming dinala rito na missionary from our sending church. Yung kung na-encounter nyo dito sa Bukidnon, yung Bible Fellowship Baptist Church, si Pastor Flores. Galing po siya sa same church that sent me out. I was intending to invite him here, kanya lang, ayokong ilagay siya sa spot na kung paanong nakainitan ako ng grupo namin when I came, yung talagang in-embrace ko na yung doctrine of right division, ay ganun din, maput siya into hot seat. Pero I believe he knows that I am here. Excited po talaga ako na makabalik muli dito sapagkat I know that Mindanao is the fruit basket, fruit capital ng Pilipinas. Kanya kahapon ay talagang I was on a fruit diet. Di ako kumain ng kanin or whatever, puro fruit. Nagka-cleansing po ako kahapon. Meron po akong LBM, nagka-cleansing ako kahapon for episodes. Kanina, nakadalawang episode ako. Likido. Talagang may panalo na po ako. Kasi magkaroon man ng third episode while I am behind the pulpit, hindi nyo maaamoy kasi mabango. Oo, kasi cleansing nga siguro dahil sa prutas. Alala ko tuloy yung isang Muslim na nagbebenta ng pabango. Bili na kayo ng pabango. Ay, mabango po talaga. Si Bindworth. Aba, nakakita ng Batanggenyo. Mabango po talaga. Mabango ba talaga yan? Ay, upo. Aba, ang bango nga. Ay, talagang mabango po yan. Si Bindworth, sabi ng Muslim. Bili yung Batanggenyo. Bili tayo ng 3. Excited na excited. Pagdating ng bahay, tinray. Baho naman ito. Sabi niya, niloko ko nung Muslim na yon. Bukas hahanapin ko yon. True to his word, binalikan talaga. At nakasalubong niya, akala ko mabango to. Ay, mabango talaga yan, sir, kay Sweden Dwarfsman. Bakit ang baho? O, tingnan mo. Ay, mabaho nga. Patingin nga po. Aba, nung tinignan, sinilip. Ay, kanya pala mabaho. Patay ang isang duwindi. Okay, bibili sa mga Batanggenyo. Parang ano yan, yun din, Muslim din, nagbebenta ng banig. Alam niyo yung banig? Bili na kayo ng banig. Ay, mura na, malaki pa. Kasya 15. Aba, yung Batanggenyo na naman na yun. Mga Batanggenyo na talaga yun. Madaling mabiktima. At talaga, malaki ang banig mo, mura pa. Ay, opo, kasya po, 15 tao. Aba, malaki na, mura pa. Di nilatag, pinalatag. Aba, pambira. Kaliit. Sabi ng Batanggenyo, akala ko ba kasya 15 dyan? Ay, opo, basta nakatayo. Ayan, so...
Parang hirap niyong patawanin. The gospel is God's message of love. There is no other way to share the gospel but by love. Huwag nating babaliwalain yan. Ano? Kanya kanina, nung pinapresent sa atin ang grace ng salvation, talagang sigaw tayo na sigaw kasi naiintindihan natin, it was a clear message. Pero mga kapatid, is that how we are presenting the gospel to unbelievers? If the gospel is a message of love, the love of God for the sinners, tanong ko, bakit walang maniwala sa atin? Ha? Kaya siguro, tatanungin natin, kung sa paanong paraan ba natin ipine-present yung gospel ng Panginoon. In fact, nung tayo ay maligtas, ang sabi po ng Bible ay it was committed to us the ministry of reconciliation. We became ambassadors of God to the sinners. Ano po? At alam po natin na pag sinabing ambassador, political po yan. Ang politiko, lalo na ito to 2025 na, campaigning, yung mga taong gusto nilang bumoto sa kanila, talagang lalapitan, kakamayan, kasi nanunuyo sila Yung mga batang uhugin, kakargahin, ano po, lahat gagawin, kasi nanunuyo sila. So, in a sense, bakit hindi natin gawin the way these politicians play politics just to gain voters in sharing the gospel? I've been in the ministry since 1984. Our church is one of the churches that is known in soul winning. Kanya talagang lahat na ng pamamaraan sa soul winning, leading a person to Christ. Kanya lang, talagang ang problema namin noon, of course, we started with the wrong gospel. How can you lead a person to Christ having a false gospel? But nevertheless, ay talagang yan ang dapat nating maging trabaho. Ano po? Now, ngayon ko lang ipapaliwanag yung mga naririnig ko na noon na mga salita na sinasabi ay no prophet is accepted in his own country. Narinig niyo na ba yan? Yes, sir. And that is a phrase in the scripture na ginagamit as an excuse of the saved not to win their loved ones. Wrong. Because yung phrase na no prophet is accepted to his country refers to Jesus Christ himself. He came to his own and his own received him not. At alam natin na ang Israel is the killer of their own prophets. Alright? O, kaya tingnan nyo ha, ipapakita ko sa inyo ang context ng no prophet is accepted in his own country. That is Luke chapter 4, verse 24. Okay? No prophet is accepted in his own country. Look at verse 25. But I tell you of a truth. Sabi ng Panginoon Kristo, magsasaysay ako sa inyo ng katotohanan. Ano sabi niya dyan? Underline this on your Bible, please. This is the context of that phrase. Huwag kong maririnig yan sa grupo natin. Ano po? Many widows were in Israel. Marami daw ano?
widows in Israel. When? In the days of Elijah. Elias. When the heaven was shut up 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land. Look at verse 26. Here's the context. But unto none of them. Look at that. Many widows are in Israel, but unto none of them was Elijah sent, save to a single widow, where? In Sareptas, a city in Sidon, unto a woman that was a widow. Why was that? Bakit? Marami namang widow, ba't kinakailangan pa pumunta sa Israel? Bakit kinakailangan pa pumunta si Elijah sa Sareptas? Isang widow lang. O hindi lang yan ang remote example. Meron pa. Let's continue on reading. Many lepers were in Israel. Maraming mga may leprosy sa Israel. But this time, in the time of Elijah the prophet, all right, none of them was cleansed. None of the lepers that were in Israel was cleansed. Saving who? Naaman the Syrian. Now you know the context. You see? Sapagkat talagang ipinapakita prophetically that Israel doesn't deserve to have their own prophets. They killed their own prophets. They rejected Messiah. Ngayon kung ia-adapt mo yan sa iyo, sa sarili mo, to justify your failure in winning your loved ones and friends and close acquaintances, that is not the verse you need to use. I'm just setting the context. Kaya pag sinabing ambassador, tatlong uri ng tao. We need to win people like us. Pilipino, mga kamag-anak natin. And then, we need to win people unlike us nearby. Yung mga Muslim na nandito. Yung mga foreigners na nandito. Ano? Bakit kinakailangan ka pang pumunta sa ibang bansa to win the foreigners? May mga foreigners dito sa bansa natin. Hello? Bakit kinakailangan pagka tinawag mag-missionary sa France agad? Bakit kapag ang iwiwin ay Muslim, sa ano kagad? Sa Bangladesh agad? Ang dami namang Muslim dito sa Mindanao. Kung hindi mo mawiwin ang Muslim dito sa Mindanao, you cannot win the Muslims anywhere else. So win people like us, kawa natin Pilipino, kamag-anak natin, at yung mga taga-ibang bansa na nandito, mga exchange students yan, punta lang kayo sa mga state university, ang daming foreigners dyan. Kanya noong mga panahon na meron kaming mission sa Singapore, ang sabi ko, Singapore is the modern Antioch of our time. Bakit modern Antioch? Sapagkat halos lahat ng mga nagtatrabaho sa Singapore galing sa ibang bansa and they speak the common language. Ano yon? English. Right? So ano yung third class ng tao? Yung people unlike us, far away or remotely. Tsaka lang tayo pumunta sa iba. Naunawaan natin mga kapatid. Kanya, ang sinasabi ko, eto, it is a message of love. The gospel is a message of love. Paano mong mawiwin ang isang tao, whether kamag-anak mo, kakilala mo, kaibigan mo, kung aatakihin mo ang relihiyon niya? Makinig po kayo mga kapatid. No amount of teaching can address the need of this nation. Atakihin mo ang pagiging Katoliko nila. Tignan ko kumaligtas yung mga yan. Bigyan kayo ng scriptures. 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5. Ano po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 5? Look at verse 12.
For what have I, verse 12, for what have I to do to judge them also that are without? Sabi ni Apostle Paul, ano bang business ko para hatulan ko ang mga unbelievers? Those that are without. Do not ye judge them that are within? Ang sinasabi ni Apostle Paul, bakit ba hatol tayo ng hatol dun sa mga unbeliever? Expected na natin na gagawin nila yung mga hindi natin dapat gawin Bakit doon tayo nakatuon? Bakit yun ang hinahatulan natin? Bakit hindi natin hatulan yung mga kabaro natin na nagsasabing sila'y ligtas, pero mga dispalingado buhay? Do not ye judge them that are within? What's the conclusion of Apostle Paul? Mga kapatid, tinitake natin si Paul as our apostle, ha? Pero are you really listening to Paul's instructions? I'm fed up! Ano sabi diyan? But them that are without, God judgeth. Sino ang humahatol sa mga unbeliever? God! Pagka meron silang, kung talagang alam natin na sila ligtas, huwag natin silang hatulan. It is God that knoweth the heart. Alam na nila na makasalanan sila Alam na nila ang kasalanan nila, ang kailangan nila is the hope of their sin. Yun ang ipaliwanag natin. At ang sabi diyan, therefore, put away from among you that wicked person. Kanya nga hindi tayo makawin Ina-address natin ang kamangmangan nila, pero dito sa atin, 1 Corinthians chapter 5, a sin that is not even named among the Gentiles. Mas baboy tayo First Timothy chapter 5. 1 Timothy chapter 5. Look at verse 1. Ano sabi diyan? 1 Timothy chapter 5 verse 1. Rebuke not an elder. Sino yung elder? Mga matatanda, mga senior citizen. I'm a senior citizen. Hindi halata sa muka. Hindi halata sa edad. Saan halata? Pagbababa ng hagdanan. At pag-aakyat. At pag maglalakad. Alright? So, entreat an elder, rebuke not an elder, but entreat him as a father. Mga senior citizen na lalaki, turing nyo kami na tatay ninyo. And younger men as what? Brethren. Verse 2. The elder women, senior citizen na babae, bilang mothers. At anong sabi diyan? The younger as sisters, pakiguhitan nyo nga po, with all purity. Bakit nakakabalita tayo ng mga pastor na hello? Na kinakalantare kahit na anong edad sa mga simbahan natin. Young people and adults alike. Pinatayo nyo ako rito, kasalanan nyo. Bakit? Pauline epistle yan Bakit may nga naabusado sa mga simbahan natin? Mga kapatid, bata pa akong mananampalataya, ang sinasabi ko na, kailan titigil ito? Alin? Kababuyan sa ministry. Sapagkat ang sabi ko, pag dumating ang panahon na yung mga next generation preachers magsasabi, kung nakalusot sila noon, makalulusot din ako ngayon. Kayo ang tinatanong ko, anong klaseng ministry meron tayo? Anong klase? Mga kapatid, patikim pa lang yan. Sapagkat bukas, I will address that topic more in-depth. Pero ang topic natin ngayon, gusto kong i-complement yung inyong Thanksgiving Day.
Buksan ninyo yung inyong Bible sa Luke chapter 16. Luke chapter 16. I do believe I already got your attention. Amen? Hello? I'm a serious preacher. I need serious listeners. I'm not here to waste anyone's time. Don't waste mine. You listen. Avoid distraction. Huwag niyong piliin kung anong gusto niyong kunin. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Luke chapter 16, ano ang nakikita natin o natatandaan natin pagka sinabing Luke 16? Anong mensahe? Impyerno. O pero hindi yan. Luke chapter 16. Let's begin reading from verse 1. Lord, please use me. More than helping me, please use me. It's your voice your people want to hear, so please come and speak to us. For I pray all these things in Christ's most precious name. Amen. Luke chapter 16 and verse 1, sabi rito, and he said also unto his disciples. Kinakausap ng Panginoon ang kanyang mga disciples through a parable. Ang sabi niya ay, there was a certain rich man, a specific rich man, certain rich man, which had a steward and the same time was accused unto him that he had wasted his goods. Two characters in verse 1. The rich man, which is the employer, and the steward, which is the employee, or yung katiwala. Ano po? At ano sabi dyan? Yung katiwala na ito, ang sabi ng Bible, was accused unto the owner, the rich man, that he had wasted his goods. Ito ang sitwasyon. Napatunayan na itong katiwala ay hindi katiwala, kundi katiwaldas. Alright? Katiwaldas. Unjust steward. Later on, makikita po natin. Sapagkat sabi ng Bible, he had wasted his master's resources, his master's goods. Look at verse 2. And he called him. Of course, siyempre, merong ganong ebidensya, pinatawag. Kinakailangan mag-settle ng account. Ano po? And he called him and said unto him, how is it that I hear this of thee? Kasi nga, pinagkatiwalaan eh. It is very unlikely na magtitiwala ka ng kayamanan mo sa isang taong hindi mapapagkatiwalaan. So, prior to his hiring, to his employment, talagang may patutuo ito na ito ay trustworthy. Kanya nung kinonfrontan niya na, sabi niya, hindi ako makapaniwala. How it is that I heard this of thee. Pero hindi ko lang narinig eh. Nag-imbestiga ako. Napatunayan ko na dinispal ko mo yung aking mga pinagkatiwala sa iyo. Kaya ano sabi niya sa verse 2? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer a steward. Mga kapatid, listen to me. I'm just in the developing stage of the lesson. Napatunayan, may ebidensya na siya ay nagdispalinghado ng ari-arian ng kanyang Panginoon, ng kanyang employer sa panahon natin ngayon. At ang sabi niya, kung ano man ang natitira dyan, na kung meron pang hindi mo nanakaw, I want you to settle it, or ibig sabihin, i-liquidate. For, ano sabi dyan? For thou mayest be no longer a steward. Mga kapatid, ito po ang sitwasyon. Napatunayan na hindi siya tapat, napatunayan na siya ay magnanakaw, at nasabi ng kanyang Panginoon, sisanti ka na ngayon.
bukas wala ka ng trabaho. Are you with me? Alright, follow me closely. Ano po? So, bukas, wala ka ng trabaho. Oh, ano sabi sa verse 3? Then the steward said within himself, sabi nung katiwala o yung katiwaldas, ano sabi niya sa kanya sarili? Ano ngayon ang gagawin ko? For my Lord taketh away from me my stewardship. Inalis na ako sa trabaho ko. Hindi na ako ngayon manager ng isang malaking departamento na pag-aari ng boss ko. Ano? So ano sabi niya dyan? For my Lord taketh away from me the stewardship. Ano sabi niya? I cannot dig. Hindi ako marunong magtanim. Bakit? Manager nga to eh. Manipis ang kamay nito. Ballpen lang ang hawak nito. Hindi siya makakapagtanim. Ano sabi niya? Hindi ako farmer, hindi ako pwedeng magtanim, hindi ako marunong yan. At ano sabi niya? To beg, I am ashamed. Mas lalo naman na hindi ako pwedeng mamalimos. Sapagkat kilala nila ako na napakayaman ko. I am a manager of a big company. Bakit ito naisip niya? Kasi bukas wala na siyang trabaho. Hello? Kanyang iniisip niya yung kanyang kinabukasan. Hindi lang kinabukasan niya, kinabukasan ng kanyang pamilya. Natural po yun. Kaya sinasabi ko, mga kapatid, progressive revelation, ano po? Hindi porkit na ituro sa Old Testament, it is less of a truth than the truth that we have now. That's not the concept of progressive revelation. Ang mga nasabi sa Old Testament ay katotohanan din. Gaya ng katotohanan sa New Testament. Kanya lang, may mga hindi kompletong na-reveal sa Old Testament na ni-reveal dito sa atin ngayon. Naunawaan niyo mga kapatid. Pero hindi natin dapat i-disregard, Diyan ako hindi naintindihan ng mga kapatiran namin. Nung sinabi kong, ngayon, ang nag-govern sa atin ay Pauline Epistle. Ang tanong nila, anong gagawin natin sa Old Testament Scriptures? Sinasabi ko na hindi naman natin namabaliwalain yun paano po yung Hebrews chapter 9? Paano po yun? Ikaw nagtuturo nun. Obey and submit to them that have the rule over you. Kung yun po ay referring to the Jews during the millennium, the tribulation, paano po yun? Hindi na para sa atin yun. O paano mo sasagutin? Progressive revelation nga Naintindihan po ba natin mga kapatid? Ano sabi diyan? Then the steward said within himself, he was contemplating of his situation. What shall I do? For my Lord take away from me my stewardship. Sisanti na ako. Wala na akong trabaho bukas. Hindi ako pwedeng magtanim. Hindi ako marunong paano ako kakain. Hindi ako pwedeng mamalimos. Nakakahiya yon. I am resolved what to do. Ito ang gagawin ko. Matalino ito. Kanya yung ibang mga nangangaral, ginamit ko rin, na instead of using the parable of the unjust steward, ginagamit ko the parable of the shrewd steward. Pag sinabing shrewd, tuso, wais. Alright? So ano sabi dyan? Ano sabi niya dyan? I am resolved what to do. Verse 4, when I am put out of stewardship, dahil wala na akong trabaho, wala na akong kita, kailangan ko ng mga tao, sabi diyan, they may receive me into their houses. Maaring nakatira to sa mansyon, pero ngayon, hindi na siya empleyado, hindi na siya katiwala ng malaking kumpanya, pati yung tahanan niya, hindi na niya matitirhan ngayon. Hahanap na siya ng kanyang sariling bahay. Kanya ano sabi niya? Ay kailangan ko ng mga taong hindi lang magpapakain sa akin, kundi magpapatuloy din sa bahay nila. Are you with me? Kasi wala na siyang trabaho. Paano niya ginawa yon? Ano sabi niya? Look at verse 5. So he called every one of his Lord's debtors unto him. Remember, he is a steward. Katiwala
ng mga pag-aari ng kanyang boss. So, hindi pa siya si Santi nung araw na yon. Kanya pinaliliquidate sa kanya kaya pa niyang kausapin yung mga may pagkakautang sa boss niya. Kasi maniningil siya, liquidation to eh. Magkano utang mo? O bayaran mo sapagkat ililiquidate ko yan bukas. Para pag-alis ko, wala na akong babayaran. Alright? Ano sabi niya? How much, sabi niya doon sa isa, how much owest thou unto my Lord? And he said, 100 measures of oil. And he said unto him, take thy bill and sit down quickly and write 50. Kung bakit shrewd, ang utang 100, pero ang pinaliliquidate, 50 lang. 50% discount. Makinig kayo mga kapatid. Ano ang goal niya? Dapat, pag wala na siyang trabaho, may mga tao na tatanaw ng utang na loob sa kanya. Hello? Para bukas, may magpakain sa kanya, para bukas, meron siyang matirhan. Itong ginawa niya. Ginamit niya yung ari-arian ng kanyang Panginoon. Shrewd, isn't he? Are you with me? So, tama lang, ano po? And then, sabi niya, then said he to another, how much owest thou? O magkano ba yung utang mo sa boss ko? And he said, 100 measures of wheat. And he said, take thy bill and write 80. From 100 to 80, kanina, binigyan niya ng 50% discount. This time, binigyan niya ng 20% discount. Dalawa lang po ang example na ginamit. Bakit? Sapagkat, enough na naman na makita natin na sa dalawang example, marami siyang ginawang mga ganong scheme. You're a businessman. You know what I'm talking about. You know what the Bible is talking about. Now look at verse 8. And the Lord commended. Nagnakaw na, una, napatunayang nagdispalko, pinagliliquidate, and during liquidation, lalo pang nagnakaw. Hello? That's the situation. Ano po? At ang sabi rito sa verse 8, and the Lord commended who? The unjust steward, because he had done wisely. Bakit kinomend yung unjust steward? Sapagkat ang sabi ng Bible, he had done wisely. Wisely. Kanya ang appropriate na word, hindi natin dinidiscount ang King James Bible, unjust steward, ang ginagamit natin, shrewd steward. So, pagkat ang ginamit ng Panginoon, wise. Thank you very much, sir. Tuso. Okay? Now, ano sabi dito? For the Lord commended the unjust steward because he had done wisely. Now, the phrase. Pakiguhitan niyo po to. The phrase. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. Sino sa inyo ang nakapakinig na ng pastor na nag-preach, quoting that phrase, at ang itinuro ay kung ano yung napakinggan ninyo? Marami na po ako napakinggan na preacher quoted that phrase and preached a message that is out of context. Alright? So pagkatapos sabi rito, the children of this world, sino yon? Unbelievers. Do you agree with me? The children of this world, the unbelievers, are in their generation, sa lahat ng ages, sa lahat ng panahon, are wiser than the children of light. Hindi ito tumutukoy sa karunungan pagdating sa Biblia. Hindi ito tumutukoy pagdating sa kaalaman sa mga bagay patungkol sa Diyos. Bakit po? Sapagkat ang sabi sa 1 Corinthians chapter 2, if you would open your Bibles with me there, 1 Corinthians chapter 2, if you are really saved,
kung lahat tayo ay ligtas. Ano po sabi sa 1 Corinthians chapter 2? Ano sabi diyan sa verse 15? But he that is spiritual. Sino tinutukoy? Tayo. Tayong mga ligtas. Ano sabi diyan? Judgeth all things. Yet he himself is judge of no man. Kanya nga pag tayo ay kumilos ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, talagang hindi tayo maiintindihan ng mga hindi mananampalataya. Bakit po? Kasi ang sinusunod nating mga pamantayan sa buhay, mga pamantayan na sinasabi sa atin ng Bible. Wala silang kaalaman doon. Kaya makikita natin, hindi tayo mauunawaan. Look at verse 16. For who hath known the mind of the Lord? Sino raw nakakaalam ng isip ng Panginoon, ng plano ng Panginoon, that they may instruct him? But we have the mind of the Lord. Lahat ng mga mananampalataya, because of the Word of God, because of the Holy Spirit that is in us, naiintindihan natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya kung babalik tayo sa Luke chapter 16, yung praise na the children of this world are in their generation wiser than the children of light, walang kinalaman sa pagkakaalam sa kung anong paanong mamumuhay sa sanlibutan ito ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ang context dito? Mga kapatid, makinig kayo. Panginoong Kristo ang nagsabi na mas matatalino raw ang mga unbeliever sa ating lahat. Sa lahat ng panahon. Patungkol saan? Sa paghawak ng pananalapi. Yun ang context diyan. Hindi karunungan patungkol sa kung anong gagawin ng Panginoon. The knowledge of eschatology. Alam mo na may rapture, alam mo na may tribulation, alam mo na may millennial kingdom. So what? Mayaman ka ba? Alam natin yun patungkol sa plano ng Panginoon. From ages in the past to ages in the future. So what? Nangungutang ka pa rin. Ang sinasabi rito, ang mga hindi mananampalataya in all generation are wiser than the children of light. Saan? Paghawak ng pananalapi. Remember, ang goal niya, dahil wala na siyang trabaho bukas, dapat may magpakain sa kanya. Dapat merong magpatira sa kanya. Kanya nga sabi ng Panginoon sa verse 9, and I say unto you, sino kinakausap ng Panginoon? Yung mga disciples niya. Sabi sa verse 1, yung mga disciples niya, kinakausap niya, and I say unto you, kinakausap niya tayo. Sapagkat this is a pan-dispensational truth. A pan-dispensational principle. Ano sabi diyan? Sabi diyan, and I say unto you, make to yourself friends of the mammon of unrighteousness. Say with me, mammon. Anong mammon? Tinapa yun Look at me. Mammon. Yan. Pero pag lalaki ka, wag mo na landian. Mammon. Lalaki ka mammon. Mammon of unrighteousness. Ang ibig sabihin dyan, monetary units. Material possessions. Are you with me? Anong utos? Make yourself friends of the unrighteous mammon. Anong ibig sabihin? Dapat maging kaibigan natin ang pera at ang material possession. Pag sinabing kaibigan, gaya ng shrewd steward, hindi niya pera ng Panginoon niya, ginamit niya para sa kanyang sariling kapakinabangan. Are you with me? Gamitin daw natin ang ating pananalapi
na pinagkakatiwala ng Panginoon ayon sa ating kapakinabangan. Why? Sapagkat ang sabi diyan, that when you fail, makinig kayo mga kapatid, there is a future event. And we don't control the future. But God knows the future of everyone. Are you with me? Ano sabi niya? That when you fail, they, unbelievers, may receive you into everlasting habitations. Alright. Kanya nga makikita natin mga kapatid, ito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Ang pera, hawak natin ngayon. Ibig sabihin, wag lang natin siyang gamitin ayon sa pangangailangan natin ngayon. Ang pera kasi, pwedeng maging kaibigan at yan ay magagamit natin in our eternal habitation. Are you with me? O, tatanungin ko kayo. Matthew 6:33. Matthew 6:33. Mga prinsipyo po ito na dapat nating i-digest, mga kapatid. Matthew chapter 6, verse 33. Kaya huwag tayong pilosopo na that is a kingdom principle. I know. Mamaya, dadaling ko kayo sa Pauline Epistle na hindi kinontra ni Apostle Paul ang mga prinsipyong itinuro ng Panginoon sa Synoptic Gospel. Kaya huwag kayong pilosopo. Alright? Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mamaya babalikan natin yan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Ano yung all these things na tinutukoy? From verse 24, yung mga pangangailangan natin para mabuhay sa sanlibutan ito. Yung damo, dinadamitan, damit. Yung ibon, pinapakain. And by the way, from 24 hanggang verse 33, there are only two basic needs na in-identify ang Panginoon. Later, makikita natin si Apostle Paul, two basic needs din. Okay? Food and clothing. Pag may bahay ka pa, may sasakyan ka pa, may mga alahas ka pa, aba, ay napakapalad mo na. Hello? Huwag ka na magreklamo. Kung sinasabi basic needs, damit at pagkain, may bahay kang tinitiran, hindi kagaya ng iba dyan, nakikita natin, karton lang ang katapat. Hello, latag, tulog na. Hindi ka nga nilagay ng Panginoon doon eh. Mas mapalad ka eh. Alright? Ano sabi ng Bible? And all these things, yung mga tinukoy na pangangailangan, shall be added unto you. Tanungin ko kayo, number one question, why do you work? Sapagkat ang Luke chapter 16 is about employment. Sa employment, may hiring, may tenure of service, at merong severance of work. Hello? Kaya ang tanong ko sa inyo, why do you work? Kung sasabihin mo na I work to provide for my family's needs, food on the table, and everything that we need, my next question is, listen, contemplate, what would you do if you can no longer work? Just like this steward. Tomorrow, you are no longer a steward. Ano gagawin mo? Wala ka ng trabaho bukas. At hindi lang yan. Have you heard of the righteous Job? Have you heard of the righteous Job? Sabi ng Bible, he is so righteous, ipinagmamalaki siya ng Panginoon sa kanyang kaaway, pero ano sabi ng kaaway? Kanya ka lang naman sinasamba niyan because of the things na ipinagkatiwala mo sa kanya. Sabi ng Panginoon dun sa kanyang kaaway, hindi yan ang pagkakilala ko sa kay righteous Job.
Kunin mo lahat ng mga binigay mo sa kanya. Sabi ng Panginoon, sige, kunin mo. Pero wag mo lang kukunin ng kanyang buhay. Wag mo lang siyang papatayin. O, fast forward. Lahat ng ari-arian ni Job, kinuha ng kaaway. Pero ano sabi? Nagpupuri pa si Job eh. The Lord giveth, the Lord taketh away. Makinig. Okay? Bakit? Ano kaya kung bukas lahat ng meron tayo, kunin din ng Panginoon? Hello? Mahirap sa atin, nagbabasa tayo ng Bible, di natin siniseryoso ang Panginoon. Akala natin, istorya lang eh. Paano nga? Paano nga? Sabi mo, kanya ka nagtatrabaho para maibigay sa ang pangailangan ng pamilya nyo kapag provide ng food on the table. Eh bukas wala ka ng trabaho. Halimbawa, hindi ka nga nasisante pero na-invalido ka, hindi ka na makakapagtrabaho. What would happen to your family? Naisip niyo yun? Naisip niyo yun? Kanya mga kapatid, pagdating sa stewardship, pag pinag-usapan natin ang stewardship, may mga bagay na magagawa tayo at may mga bagay na magagawa lamang ng Panginoon para sa atin. Huwag nating pagpalitin. Sapagkat ang sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Whose responsibility is that? Kanino? Sagot. Kanino? Atin. Yan ang utos sa atin ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kaninong responsibility yon? Kanino? Sa Diyos na yun eh. Huwag mo nang angkinin yun. Sa Diyos na yun eh. Kanya nga may mga pagkakataon tayo na pag tinignan natin kung ano yung meron tayo, sapagkat maliit lang ang kamay natin, konti lang ang meron dyan, eh discontented tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag tayong tumingin sa kung anong meron tayo. Tumingin tayo sa Kanya na pinanggagalingan ng lahat na kung anong meron tayo. Kasi kung mapapagkatiwalaan niya tayo, kung ano ang meron tayo ngayon, mas marami pa dyan at higit pa dyan ang kaya niyang ipagkaloob sa atin. Naunawaan niyo mga kapatid? Because God owns everything. O, wag lang kayo maging personal sa akin, ha? Pag meron kang 1,000, magkano sa Panginoon? Ha? Pag may 1,000 ka, magkano sa Panginoon? Ha? Sino nagsasabing 100? Sino nagsasabing 200? Sa prinsipyong God owns everything, kung may 1,000 ka ngayon, how much is the Lord's? 1,000. Kanya kung ang isip mo, binigyan ka ng Panginoon ng 10 milyon dahil tumama ka sa loto, 1 milyon ibibigay ko sa church. Pangarap lang, kuripot ka pa. Sana nga tumama ako. Tatama ka kung bumibili ka. Eh, hindi ka naman bumibili ng ticket. Alright? O halimbawa, binigyan ka nga ng 10 milyon. Magkano sa Panginoon? Ang nasa isip natin, 1 milyon sa Panginoon. Hindi. Everything belongs to God. Kanya pag sinabi mo na, ibibigay ko yung 1,000, yung natirang 9,000, bahala na ako doon. Yes. Yes and no. Sapagkat by principle of stewardship, sa'yo naman talaga yung 1,000 na yun eh. Galing sa Panginoon, binigay niya sa'yo. Arinig mo eh. Kung nagbigay ka ng 10% as a minimum to your giving, eh may natirang 900. Tatanungin mo pa rin ang Panginoon, Lord, how much of the remaining
900 ang dapat kong gamitin sa kung saan. Minsan pagka nakapagbigay na tayo ng 10% o whatever percent ang i-affix nyo, by the way, it's your decision, ha? Are you with me? Decision nyo yun kung magkano ibibigay nyo sa Panginoon. Sa'yo na yun eh. Are you with me? Mga kapatid, sa giving, hindi tayo nagkakaintindihan eh. Galing sa Panginoon yan, binigay sa'yo na yan eh. Are you with me? Katiwala ka na dyan eh. Are you with me? Magbigay o hindi ka magbigay, desisyon mo yun eh. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Walang legal 10% dapat. Plus magdagdag ka pa ng 5%. Plus magdagdag ka pa ng another 5%. Dapat 20%. Tao na nagsasabi noon. Pero ang sabi ng Bible, kapag meron tayong pagpapala, ayon sa dikta ng ating pag-ibig, magbibigay tayo. Are you with me? How much do you love God? If He is the object of giving, ang tanong, how much of the 1,000 are you going to give God? Depende yun sa laki ng pag-ibig natin sa Panginoon. Nagkakaintindihan po tayo mga kapatid. At kapag naibigay mo na yon at merong natira, dapat guided pa rin tayo ng prinsipyo ng stewardship. Lord, saan mo gusto kong gamitin ito? Kapag sinabi mo, ay bibili ako ng bahay, ay bibili ako ng kotse, ay bibili ako ng gamit. Whoops! Nakalimutan mo na. And all these things shall be added unto you. Hello? Makinig kayo mga kapatid. I have a short time. I'll be quick. Get what you can. Hindi dahil marami kang pera, magagawa mong bilhin lahat ng gusto mo. Why? Sapagkat God can provide us what we need kahit na hindi natin kayang bilhin. Land shall not be sold forever. That is somewhere in Leviticus. Land shall not be sold forever. Pero nakikita natin ang prinsipyo na yon. Ngayon, may mga nakikita tayo na tinatawag na lot donated. Niya? I-dinodonate para sa gawain ng Panginoon. Meron tinatawag na deed of sale. 1 peso deed of sale. Magkapirmahan lang. Magkaroon lang ng TCT, Transfer Certificate Title. Bakit? Sapagkat ang hawak naman ng mga may-ari ng lupa, papel lang yan eh. Na napasa pangalan nila. Pero sino talaga nagme-may-ari ng mga lupa na yan? Panginoon nagme-may-ari niyan eh. Kanya pag ginusto ng Panginoon na ibigay sa iyo, kahit na hindi mo kayang bilhin, sa kapangyarihan ng Panginoon mga kapatid, it's not an impossible feat unto God to give that to you without sale or sale. Naunawaan niyo po mga kapatid? Are you with me? Parang hindi kayo naniniwala eh. Kaya pag tinignan natin, ay hindi ako magkakaroon ng ganyan. Kasi wala akong pera. Ang sabi ng Panginoon, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, magte-testimony ako ng konti. 2004, when I quit and I resigned from my profession. What was my profession? I used to manage foreign assisted projects in the Asia-Pacific region. Pag sinabing foreign assisted, Asian Development Bank, Finance Project, World Bank, USAID, JICA, everything. The last project I handled in the Philippines was for 18 months. How many months? 18 months. How much is the cost of the project? 10 million. For 18 months. 10 million US dollar project for 18 months.
I quit my job in 2004. My wife is a retiree. Ang anak namin, nakabukod na. Hiwalay na sa amin. Kami na lang ang nakatira sa bahay namin. Parehas kaming walang trabaho. Mga kapatid, halata bang walang pera? Halata bang walang pera? Ha? Halata ba? Aba, wala akong pera. Pero hindi ko napapahalata sa inyo. Kasi wala na nga akong pera, pinahalata ako pa sa inyo. Double whammy yun eh. Dadaanin ko na lang sa gandang lalaki. Sa forma, di ba? Me? O, ikaw. Kala mo, ganun. Ganun ba? Kanya pala, ganun ang forma. Talagang ganun pala ang hulog ng... Mga kapatid, makinig kayo. Makinig kayo. My life and my used to be ministry, even my ministry right now, is an expression of God's faithfulness to His promises. To His promises. God is faithful. Parang may kausap ako na CEO. CEO ng isang malaking kumpanya. Kilala mo yan, Brad? Si Susan Barlin. Sabi niya, maraming mga nang abuso sa akin. Maraming mga taong talagang ginawan ako ng hindi maganda. Pwede bang magbigay na lang ako ng unconditional love, unconditional forgiveness, unconditional mercy, lahat, everything. Sabi niya, lahat ng pastor tinatawagan ko, tama ba yung ginagawa ko? Dahil kilala ko siya, and I want her to take me as her advisor, sabi ko sa kanya, all the promises of God are conditional. O baka hindi ka naniniwala? All promises of God are conditional. God owes us nothing. Kanya kung meron man siyang ipinangako, it's always conditional. Even salvation is conditional. It's by grace through faith. Gusto mong pagkatiwalaan ka ng Panginoon? Kaya sabi ng Bible, the issue is, you need to show Him that He can trust you. That's the only issue. Huwag kang mag-isip na pagkakatiwalaan ka ng Panginoon ng 1,000,000, gayon yung 1,000 lang, dispalinghado ka eh. Mag-iisip ka pa na pagkatiwalaan ka ng Panginoon ng 1,000,000? Aba, papangalanan kita. Bobo ka. Wala kang alam sa Bible. Hello? Mas matino pa sa'yo yung shrewd steward. Bakit? Kasi ang pangako ng Panginoon, conditional. Tingnan niyo mga kapatid. Prinsipyo ng stewardship. Ano sabi dito? Mamaya, tandaan niyo yung verse 9, ano? That they may receive you into everlasting habitation. Dala-dala yan ni Apostle Paul. Tingnan sa verse 10. He that is faithful in which is least is faithful also in much. He that is unjust in the least is unjust also in much. Ano ang basis ng faithfulness and unfaithfulness? Where? In the least. Tingnan nyo, balikan nyo. Namimiss natin yan. He that is faithful in that which is, binugan nyo yung Bible nyo, least, kaunti, is faithful also in much. Kabaliktaran. And he that is unjust, kabaliktaran ng first part. Where? In the least. Is unjust also in much. Therefore,
Ano ang sukatan ng faithfulness and unfaithfulness? In the least. Kayo mga young people, kung ngayon sa inyong napakaliit na allowance, hindi kayo makapagbigay sa Panginoon at pagkatapos sasabihin ninyo, pag nakagraduate na lang ako, pag nakapagtrabaho na lang ako, I have a good news for you. Hindi mo magagawa yon. Kasi yung ngayong maliit na meron ka, hindi ka makapagbigay eh. Paano pa pag manager ka na? Sino lolokohin mo? Ako? Alam mo Bible eh. Alam mo ba? Hindi ako mabibigay kasi ang liit lang ng kinikita ko. Doon ka nga tinitiyak na, sinusukat ng Panginoon eh. Sa maliit eh. Sa kakaunti. Kasi yung tapat sa kaunti, tapat sa marami. Yung hindi tapat sa kaunti, hindi rin magiging tapat sa marami. Kanya dapat mga kapatid, wag nating meminosen o susukatin yung pagpapala ng Panginoon. Bigyan ko na another example. Jesus Christ was at the temple. Saan siya umupo? Sa tapat ng treasury box. Nakita ng Panginoon lahat na nabibigay. Yung mga mayayaman, talagang ang lalaki ng ibinigay. Hindi man lang nakakuha ng atensyon ng Panginoon. Pero yung widow woman, papasok pa lang, sabi ng Panginoon sa kanya, hey Peter, look at this. What's this woman? Kasi alam ng Panginoon na mahirap yun eh. 2 lepta na lang eh. Are you with me? Tingnan niyo to kung anong gagawin nito. Aba, ibinigay yung 2 lepta. Ang sabi ng Bible, yun na lang ang kung ano ang tinataglay niya. Ibinigay niyang lahat. Ano ang turo ng Panginoon? Mas maraming ibinigay yung babaeng balo sapagkat bagamat 2 lepta, yun na lang ang meron siya. Yung mga mayayaman, nagbigay out of their abundance. Makinig kayo mga kapatid. Ako, literalist ako Ang tinitignan ng Panginoon pag nagbigay, hey, look at me. Look at me. Ang tinitignan ng Panginoon pag nagbibigay tayo, hindi yung naihulog mo sa treasury box. Ang tinitignan ng Panginoon, how much remained in your possession. Giving is not the amount. Giving is the attitude. Bakit? Kasi may example na, napakabatang preacher ko pa, example na yan. Di ko alam kung yung gumamit ng example na to, totoo ba yung mga taong sinasabi niya? Meron daw missionary na sa tapat, nagpapadala ng fruit basket doon sa kapitbahay. At ang gagawin lang nung binigyan, isasalin sa ibang lalagyan at ibabalik yung empty basket. Ganun ang practice. Mula sa mayaman, magpapadala ng fruit basket, ibabalik niya empty basket. One time, hindi niya na ibalik yung basket. Nag-aantay siya ng fruit basket. Ay, walang dumarating. Kasi hindi niya na ibalik yung empty basket. Alam niyo mga kapatid, mayaman yung prinsipyo na yan. Alam mo ba na kapag marami ka pa, at pagkatapos yun ang pinagkakatiwalaan mo, tinitingnan ka lang naman ng Panginoon. Hanggang kailan kaya ito hihingi sa akin? Hanggang kailan kaya ito magtitiwala sa akin? Kasi ang gusto ng Panginoon, come to Him empty. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging channel of blessing, conduits, hindi reservoir, hindi ipunan. Kung hindi conduit, alam niyo mga kapatid, maging sa disar ng Panginoon, yung maging conduit ka, hindi pwedeng ginamit ka ng Panginoon, hindi mo maranasan yung blessing na dumaloy. Are you with me? Kanya nga ang prinsipyo natin, nagbibigay tayo hindi para pagpalain. Yung mga prosperity gospel, akala natin mga Pentecostes lang yan, at saka mga karismamaw, at saka mga iglesia ng Kristo. Akala natin, sila lang yung prosperity gospel. Ang dami sa Baptist, no?
Gusto niyo pagpalain kayo ng Panginoon? Magbigay kayo ng malaki. Isang kutsara ang ibabalik sa iyo ng Panginoon. Isang pala. Isang pala ibigay mo. Payloader. Maganda sana yun eh. Pero wala akong nakita sa Bible ng ganun eh. Kasi hindi tayo magbibigay. Makinig kayo mga kapatid. Hindi ka nagbibigay para ka pagpalain. Ang totoo, pinagpala ka na, kanya dapat kang magbigay. Blessed to be a blessing. It's not the other way around. Pero wag mo namang gamitin na, alam niyo mga kapatid, no Sunday, pagka ministerial people, talagang kikilalanin mo lang ang sarili mo as bankrupt. And God is the only one who is rich. Kasi pagka hindi mo kinilala ang sarili mong bankrupt, magyayabang ka eh. Magaling ako, kaya kong gawin to. May pera ako, kaya kong bilhin yan. Pero hindi eh, mga kapatid. Ang grace, dapat siya. Kaya nga yung mga cliche na, give God the glory. Bagamat nasa Bible yan. To me, it's a popular cliche. To God be the glory. O tanungin kita, kailan mo na siguro na the last time that you have given God the glory? When was the last time? When? I'm asking you. Give God the glory. When was the last time you have given God the glory? At paano mo masisigurado? Alam niyo mga kapatid, isa lang, prinsipyo. Kapag ang Diyos ang superstar at hindi ikaw. Pag ang sumikat, Panginoon, hindi ikaw. Kasi ang humility, hindi naman yung kung lumakad ka, parang hindi ka makabasag pinggan. Hindi naman yun eh. Kung si Apostle Paul kasama nyo ngayon, may intimidate ka sa kanya eh. Galing niya eh. Philippians chapter 2. Sino sa inyo mayabang? Masigit pa sa akin? Hello? Magbasa kayo ng Bible na parang pinapanood nyo. Ang pelikula. Si Apostle Paul ba yung timid? I don't see Apostle Paul as a timid person. Pag nagsabi siyang, ako may karapatan, umani ng material na bagay, kasi ako nagtanim sa inyo ng spiritual. Hindi ko nga ginawa yun eh. Nagyayabang siya nun. Nagyayabang siya nun. Yan si Paul. Hindi kayabangan yung magsabi ka ng totoo ayon sa integridad ng puso mo. Kanya ano sukatan? In the list. Look at the next verse. If therefore you have not been faithful, where? Where? In the unrighteous mammon. Look at your Bible. If, that is conditional. Therefore, conclusive. Conditional, conclusive. Pag dumating ka sa puntong ito na hindi ka mapagkatiwalaan saan? Sa pera! Say it with me. Pera. Pag hindi ka raw mapagkatiwalaan sa pera, sa kayamanan, sa material na bagay, ano sabi ng Bible? Who will commit to you trust, tiwala of the true riches? Who is the giver of the true riches? Only God! Ang sukatan ng Panginoon, kung paano kanya pagkakatiwalaan ng higit pa to everything that money can buy, is how you treat your possessions. Kanya nga sabi ko sa inyo, paano pag kinuha ng Panginoon yan? Gaya ng pagkuha ng Panginoon sa lahat ng tinatangkilik ni Job. Abay, baka masiraan ka ng ulo. Kasi dapat ang tiwala natin, lubos-lubos lahat sa Panginoon eh. Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya may mga pastor na talaga nagtitiwala sa mga mayayaman, sa mga
simbahang lokal eh. Bakit? Kahit naman mga pangkaraniwang miyembro, ang inaabangan natin pag linggo ng umaga, yung mayaman eh. Bakit? Hindi pa nakakapasok, nasa may pintuan ka na, nangungutang ka na eh. Doon sa mayaman eh. Ang hanap natin, Bombay. Hello? Sino kaya ang pwedeng gamitin ng Panginoon sa pangailangan ko? Diyos! Diyos! Ba't ko kanino ka nakatingin? Kanya maraming pastor nahuhulog dahil ang ministeryo may pangailangan ng pera eh. Sino ba may pera? Yung mga mayayaman. Yung mga mayayamang mga Amerikano misyonaryo, mga Koreano. Bayaw naman mga kapatid, kahit na Amerikano, kahit na Kristiyano, ang tingin sa Pilipino, second rate, trying hard, copycat. First world country yan eh. Antas ng pamumuhay niyan eh. Ang mga kasama ko sa project, foreign assisted, British, French, mga high-nosed. One time, merong isang French, init ng ulo, pasok sa opisina. Sabi niya, why are Filipinos crazy for my money? Ha? Narinig ko yun. Sabi ko, what did you say, Mr. Lajay? Filipinos are crazy for money. Don't you ever forget, Mr. Lajay, that I am a Filipino and I am not crazy for your money. Inawat ako ng mga staff namin, ihuhulog ko talaga from 5th floor eh. And by the way, nagpa-deport na po ako ng isang French. Tinuturuan ko yung mga yan. Driver mo yan, may sweldo yan, may allowance yan. Pero pagka nasa lunch appointment ka, dinner appointment ka, sabihin mo kung anong oras ka lalabas at bigyan mo ng panghapunan. Bakit? Kasi ganun ang mga mentality ng mga yan eh. Kanya, nakatingin ng mga pastor, Koreano, papalitan ng pangalan pag nandito yung Koreano. Pag alis, balik na naman sa Baptist. O wag na tayong pumunta sa mga foreigner. Yung mga mayayaman sa church na gusto ring maghari-harian, o sila nagpa-partner. Oligarchy. Kasi kailangan ng pastor, ang hanap niya, yung mayaman na kasundo niya. At mayaman na pagkakasundo sila sapagkat he is the person to go to. Tuwing pagpeprayin, ang pagpeprayin yung mayaman. Pagka meron decision making, ang tatanungin, yung mayaman. Nakita nyo ba yan? Dapat makita nyo. Kasi kahit na ministry, nadadali dyan. Look at verse 12. Look at verse 12. If you have not been faithful in that which is what? Another man's, who shall give you that which is your own. O, makinig. Huwag kang manghihiram ng anumang bagay na kapag nasira mo, hindi mo kayang palitan ng bago. Brad, pambihira yung martilyong hiniram ko sa iyo. Ang rupok pala eh. O, ito na yung bakal, ito na yung ano. Ang rupok naman eh. Hindi pinag-uusapan na marupok yung martilyong hiniram mo. Nung hiniram mo yung buo yun. Ibalik mo ng buo. Are you with me? Yun ang prinsipyo eh. Kung hindi ka raw mapagkatiwalaan sa mga bagay na hindi iyo, paano ka pagkakatiwalaan ng bagay na para sa iyo? Dahil hindi kayo nagbabayad ng kuryente, church naman nagbabayad yan. Kahit na yung ilaw, yung ventilador, ikot ng ikot, hindi nyo papatayin. Total, hindi naman ako nagbabayad yan eh. Naging miyembro ko po ang Vice President ng Land Bank of the Philippines.
Hindi siya manager ng land bank sa isang particular branch. He is the Vice President for Financing Department ng buong Pilipinas. Nagkakamada ng upuan yun sa church pagtapos ng service. Nagpapatay ng ilaw yon. Nagpapatay ng electric pan. Nagmamalasakit. Stewardship yun. Dumating sa puntong sa dami ng sasakyan ko, may isang pastor, pinahiram ko ng Nissan Patrol. Dahil yung asawa niya may sakit, may allergy pa pag kumukuha ng pinahiram ko yung Nissan Patrol ko, kulay itim. Alam niyo mga kapatid, nung ibinalik sa akin, hindi makilala ng asawa ko yung second row. Doon nakaupo ang asawa ko eh. Hindi niya makilala. Bakit? Ginamit na pagsundo ng mga bata. Kanya nung ibilak sa akin, sira-sira upholstery, lahat, everything. Tapos maririnig ko mag-preach. Kaya mas maganda, manghiram kayo ng sasakyan. Kasi hindi ka na nagbabayad ng maintenance, libre pa. Ha? Kanya. Kanya. Pinahiram ka na nga eh. Hello? Alam niyo mga kapatid, yung mga basura na yan sa tapat ninyo, hindi naman kayo ganyan sa bahay niyo, di ba? Pagka mayroong basura, dinadampot nyo, tahanan to ng Panginoon eh. Bakit pag alis natin, puro basura? Hindi ko alam kung kanino yung plastic empty bottle na yan. Pero nung umupo ako dyan kanina umaga, wala yan. Ano, basurahan niyang upuan na yan? Bakit hindi mo ilagay sa bulsa mo, ilagay mo sa bag mo, paglabas mo, tsaka mo itapon? May custodian ba kayo rito? Custodian, paid janitor, binabayaran? O kanya pala. Wala. O kala ko meron eh. Dahil wala kayong paid custodian dito, dapat trabaho natin, linisin to, iwanan to ng malinis. Kung meron man magbo-volunteer na magwalis nito pagkatapos natin para malinis bukas, mas magandang magwalis nang wala yung mga nakaharang na upuan na yan eh. Naka-stockpile, nakalagay dun. Di ang gaan magwalis. Pagkatapos magmalinis siya, tsaka ilalatag. Kesa, gagalawin mo bawat isa yan, tsaka ka magwawalis. Nakatulong ka, gumaan ng trabaho. Mga practical na bagay yan. Pero mga kapatid, stewardship yan eh. Stewardship ang issue eh. Hello? Stewardship ang issue, kapatid. Baka nakakalimutan mo. O, dyan na lang. Haba na pala. Kasi, mga kapatid, I was a financial consultant before I became a pastor. Bigyan mo ako sabihin mo meron ka extra money, I'll tell you how to earn from that money. Lahat ng alam nyo negosyo. Pero ang tanong, bakit gusto nating yumaman? Bakit gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon? Are you with me? Bakit? Mga kapatid, bigyan nyo lang ang Panginoon ng dahilan. Kung gusto mong pagpalain kanya. Anong dahilan? Not to keep it for yourself. Not to keep it for yourself. Kundi ang prinsipyo, Genesis chapter 12, all throughout the scripture, blessed to be a blessing. Kaya, sasagutin ko yung tanong. Why do you work? Second question,
What if you can no longer work? If you work to provide the necessities for your family, to provide food on the table, that's not the answer. Why do you work? We work to be channels of blessings. Bakit? Yung kailangan ko, Diyos na nag-iisip nun eh. Hello? Bakit ko poproblemahin? Mga kapatid, I don't know how will you take it. Pero sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi mo na ako kayang suluin sa pera. Sapagkat dumating sa buhay ko na money is no issue to me. Pag gusto ko, I'll get it. Pero noong mga panahon na yon, ang yaman ko, pero sa pananampalataya, zero, nothing, zilch, nana. Hindi nyo kilala nanay ko. Nung buhay yon, pupunta yon sa Rustans. Nakatira kami sa Valle Verde 2. Pwede mo kang lakarin ng mula sa bahay namin papunta sa Rustans Department Store. Pupunta yon sa Rustans. Ang magdadala ng kanyang pinapili sa bahay namin, delivery van ng Rustans Supermarket. Lord, give us this day our daily bread. We don't know how to pray that kind of prayer. You know why? Nangangabulok ang mga meat products sa mga cooling appliances namin. Hindi masara, hindi makasirculate yung hangin. Sino sa inyo may pinakamataas na tong cooling dito? Manager ka ng kumpanya. Malaki ang sweldo, no? Nakapunta ka na ba sa European countries? Mali ka ng profesyon, kid. Sapagkat yung mga yaya ng kapatid ko, lahat nakarating whenever we tour European countries. Yaya. Wala akong pananampalataya sapagkat ano man ang gustuhin namin, we can get it. Just like that. Pero, dumating sa punto, mga kapatid, at huwag mo nang pahintulutan. I'm telling my tale now so that you need not experience it. Bakit? Baka hindi maging gracious ang Panginoon sa iyo as He was gracious to me. Kasi wala nag-warning sa akin. Nalasing ako sa kayamanan. Nalasing ako sa kayamanan. Pero nung inalis ng Panginoon, mga kapatid, ngayon, pag iniwanan ako ng asawa ko, dito ako titira habang hindi niya ako sinusundo. Kasi wala akong pamasahe. Wala talaga eh. Wala talaga eh. Pero alam niyo mga kapatid, pananampalataya ang pag-usapan natin. Kasi we are faithful in Christ Jesus. The faithful in Christ. Ay, hindi mo ako kayang takutin. Pangangailangan bukas, walang pera ngayon. Hindi naman kayo susubok sa akin eh. Pero bantayan nyo lang buhay ko. I'm the most transparent person that you could have ever known. May pangangailangan bukas, wala akong pera ngayon. Not my worry. Faithful is stewardship. Mga kapatid, Thanksgiving ninyo. Paano nyo papasalamatan ng Panginoon? Kayo mga members ng church na ito. Paano nyo papasalamatan? Think of this thing. What if the Lord did not lead you to this church? Nasaan ang pamilya mo? Nasaan ang mga anak mo? Anong klaseng pamumuhay kayo? Hindi ba't as you celebrate your anniversary today, you need to contemplate on those things. Kung wala kayang binigay sa amin ng aming ang Diyos, na pastor na kagaya namin, na against all odds,
May mga mentor siya, may mga ka-fellowship ng mga kapastoryan. Iniwanan niya, kasing koda, basta't maituro lang sa inyo ang katotohanan. How are you appreciating him? By the way, October is Pastors and Clergy Appreciation Month. Kanina, nagbigay kayo sa mga celebrate ng birthday. Today is your anniversary celebration. You need to remember God. And by all means, remember your pastor and his family. They have sacrificed so much. Hindi nyo hiningi sa kanila yon, pero dahil mahal nila ang Panginoon, ibinigay nila sa kanya sa inyo yan. Ano sabi ng Bible? 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 and 13. Paki-plus nga sa screen. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord. Yan ang posisyon talaga ng pastor. Over you, overseer. Kanya sa church, dalawa lang, leader and follower. The pastor is the overseer in the Lord. And admonish you. Diba? Ang pastor namin, napaka-pakialamero. May nabalitaan lang na hindi maganda. Kinokompronta na kagad ako. Anong gusto mo? Yung kinokompronta ka o pinababayaan ka? I used to be a pastor. Ang sinasabi ko sa mga members namin, pag hindi na kita pinakialaman, you're on your own. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi na kita pinapakialaman eh. Ibig sabihin, hindi na ako nagmamalasakit sa'yo. Pero habang pinakikialaman kita, at pinantitirikan pa kita ng mata pag nagpipreach ako. Pinatamaan na naman ako ni pastor. Hindi ba nagpapatama ka ba? Ikaw, nagpapatama ka ba? Nagpapatama talaga ako! Walang pastor na hindi nagpapatama. At pag pinatamaan kita, saluhin mo! Kasi pag-ibig yun. Pag-ibig yun. Ang galit ng pastor, hindi kagaya ng galit ng kaaway. Anong pagkakaiba? Ang galit ng kaaway, pumapatay. Pero ang galit ng pastor, nagbibigay buhay. Mahal pa ba ako ng pastor ko? Tinirikan ako ng pastor ko na, praise the Lord. Ako talaga yun. Kasi, alam niyo mga kapatid, ang pagkakaiba ng guest speaker ka lang, tsaka preacher ka sa sarili mo simbahan, dito, patwitams pa yan. Oo, kasi di ko kayo kilala eh. Patwitams pa yan. Pero sa church namin, mas mabagsik ako kapatid. Nagsasabi na ako sa iyo ng totoo. Alam mo kung bakit? Kilala ko sila eh. Kilala mo ang member mo? Oh, ano ibibigay mo sa tao may sakit? Di yung gamot. Kilala ko lahat ng miyembro ko eh. Alam nga namang, Brad, siguro kung okay ka lang pa sabihin ko sa iyo. Oh, hindi ka masasaktan ha? Oh, okay lang. Alam mo, loko-loko ka talaga eh. Di naglolokohan lang tayo rito. Pastor, bakit hindi mo nila ako kausapin? Because I want to warn others not to follow you. Pinangalanan ba kita? Hindi. Pero kilala ka ng mga miyembro kasi magkakasama tayo eh. Ayoko lang gagayahin kanila. Ay, pambira, hindi pala pwede kay pastor yun. Yan ang dapat na ma-maintain natin as a local church. Huwag kayong ma-offend sa pastor ninyo sapagkat ang pagtatagumpay ninyo, tagumpay ng pastor ninyo. Ang tagumpay ng pastor ninyo, tagumpay ninyong lahat. Hindi po pwedeng tumataas siya na iiwan kayo. Hindi pwedeng tumataas kayo na iiwan ng pastor niyo. One local church kayo. One local body. Naintindihan po natin mga kapatid,
Today is your Thanksgiving. Appreciate God for what He did. What if you have no local church? Where would you bring your children? Saan nyo dadalhin ang mga pagpapala na ibinibigay sa inyo ng Panginoon? Yung hindi nyo ibinigay sa gawain, kung babalikan ninyo, ubos na rin naman yun, di ba? Pero ang sabi ng Bible, nagamit natin. Bakit? Sapagkat yun ay kikilalanin ng Panginoon yun eh. As your eternal habitation. Lord, salamat po talaga. Salamat po. Marami po kaming dapat pag-usapan patungkol sa kung paano kami mamumuhay sa iyong harapan. Sa lahat ng mga bagay na ipinagkakatiwala mo sa amin. But Lord, the bottom line is, we need to prove ourselves to you. You have nothing to prove to us. You are faithful. You are the sovereign God who owns everything. You are our loving Father who provides us all our needs and all that we want. Kami po ang merong dapat patunayan sa iyo. Ano ang gagawin namin kung kami ay iyong pagpapalain? Lord, my prayer is, bless us all together so that we could be channels of blessing to one another as local churches, as families, and as individuals. For all these things I pray in Christ's most precious name. Amen.